Hindi ka nabibili pa ng paborito mong sliced bread. For today's video, gagawa tayo ng all-time favorite tinapay natin. Napaka-soft at napakadaling gawin. Dalawang proseso ang ating gagawin. I-bake natin sa kawali at sa oven. Tara, simulan na natin. Sa recipe ito, gagamit tayo dito ng 450 grams of bread flour or 4 cups of bread flour. Nag-add tayo ng 2 teaspoon of instant dried yeast, 1 tablespoon cooking oil, 1/2 cup of white sugar, and 1 teaspoon fine salt. I-mix lang natin at nag-add din tayo ng 350 ml warm or tepid water. I-mix lang natin para ma-well combine ang lahat ng ingredients to form a dough. Dito kinukumbine lang natin lahat ng ingredients para makagawa tayo ng dough. Medyo matrabaho ang paggawa ng tinapay mga mommies, but very worth it kasi makakain tayo ng freshly baked na tinapay. At ininid lang natin ito for about 10 minutes para maging smooth and elastic. At dito nag-went to desk lang tayo para ma-check natin if will develop ng gluten at well kneaded na din ang dough natin. Nag-add tayo ng konting oil sa ating bowl. Ang purpose nito is para hindi mag-dry ang ating dough habang nirest natin ito for 1 hour until double in size. Kino-cover lang natin ito ng clean cloth at dapat damp clean cloth ang ating gamitin. At nilagay natin ito sa loob nating oven para madali lang tumubo or madali lang mag-double in size. After 1 hour, ito na nag-double in size na. Pinapunch lang natin sa center para ma-remove natin yung air. At i-knead natin ng konti para mawala yung acid nito. At dito dinivide natin ito ng 3 equal parts dahil gagawa tayo ng 3 loaf bread. Ang size pala ng pan natin gagamitin is 7 by 2.5 rectangular pan and 8.2.5 inches rectangular pan. Dito pina-flatten lang natin at sinishape natin into a log. At ito na-shape na natin ang ating dough at nalagay na din natin sa ating rectangular pan. And mga mommies, ito ang sekreto para ma-achieve natin ang softer crust ng ating tinapay or ng ating loaf bread. Maglagay tayo ng flour sa ibabaw habang pinapaalsa natin ito. Spread na natin evenly para ma-fully coat ang ibabaw ng ating loaf bread. Papaalsahin natin ito for around 30 minutes, covered with a damp clean cloth. After 30 minutes, ito na ready to bake ng ating loaf bread. At umalsa na ito ng bahagya. I-preheat muna natin ating oven bago natin isalang. And since dalawang proseso ang ating gagawin, i-bake natin ng isa sa kawali. I-preheat muna natin ito ng mga 5 minutes over low heat bago natin isalang. Bake for about 35 minutes over low heat. And mga mommies, make sure na fully covered ang ating lid, yung walang singaw, para sakto talaga ang alsa ng ating tinapay. At dito napipreheat na natin ating oven mga mommies. I-bake natin ito for about 25 minutes to 110 to 230 degrees Celsius. At kung balak nyo i-bake sa kaldero or sa kawali mga mommies, make sure talaga na walang singaw or fully covered ang ating kaldero or ang ating kawali para sakto talaga ang tubo ng ating tinapay. Kung hindi fully covered ito, hindi sakto ang alsa ng tinapay nyo mga mommies. Ito na after 25 minutes, ang ganda ng luto at sakto lang talaga ang alsa. At na-achieve talaga natin yung softer crust ng ating tinapay or ng ating loaf bread. Ahanguin natin ito at papalamigin for about 10 minutes. But kapag hindi na kayo makahintay pa, pwede nyo na itong tikman kasi masarap kainin ang tinapay kapag mainit mga mommies. Ito na, after 5 minutes, i-unmold na natin ito sa ating molde. At na-achieve talaga natin mga mommies ang softer crust na gusto natin kasi naglagay tayo ng flour sa ibabaw ng ating loaf bread habang pinapaalsa natin ito. Ito na i-unmold na natin. Ang tingnan natin kung soft ba ang ating tinapay na ginawa.
At ito na mga mommies, medyo mainit-init pa itong tinapay natin at ang sarap talaga nito sa kape or sa paborito niyong soft drinks. Slice na natin. Sakto lang talaga lambot ng ating loaf bread mga mommies at kahit nang brown yung top, malambot at soft ang crust niya. Ang sarap nitong lagyan ng butter at saka honey mga mommies or yung favorite niyong palaman. Lalo na kung ipares nito sa paborito niyong tsaa or sa mainit na kape. At dito nag-spreadan tayo ng butter at medyo chilled ang butter na ginamit natin mga mommies. At syempre yung ating favorite honey. Ang sarap nito. At favorite talaga to ng aking mga anak. O diba, pwede na tayong makagawa ng tinapay sa bahay at mura lang din ang mga ingredients. Kaya subukan nyo na mga mommies. Pwede din tong gawing pambaon sa eskwela or sa opisina. At kung bet nyong ibenta, pwedeng-pwede mga mommies. Kaya ilista nyo na ang full ingredients ito sa description box below. Ayan lang po mga mommies. So, subukan ng ating bagong recipe. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. At siya nga pala mga mommies, bago natin malimutan, so ito yung binake natin sa kawali. Sakto lang din ang lambot niya at napakasarap din. Ayan lang po. Maraming salamat sa panonood. And thank you so much sa ating 128,000 followers and for supporting. Maraming salamat talaga sa inyong